Naranasan niyo na bang dumaan o makaranas na tila kayo ay nasa kailaliman ng malalim na balon ng kawalan ng pag-asa? Hindi niyo maipahayag sa mga salita ang lalim ng pagdadalamhati ninyo. Ang lumalabas lamang sa inyong mga labi ay ungol ng hapdi ng kalungkutan. Maraming Kristiyano ang nahihirapang manalangin. Ang isa sa pangunahing dahilan kung bakit nahihirapang manalangin ay dahil iniisip na nila o natin na ang panalangin natin ay dapat maganda ang pagkagawa. Itinuturing natin na ang pananalangin ay isang pagpapalabas, performance o show, sa halip na isang tapat na pakikipag-usap sa Diyos. Ang mas nakakabahalang dahilan ay ang pagkakaroon natin ng alinlangang tumingin ng malalim sa ating sarili, suriin ang ating mga nararamdaman, at pagkatapos ay aminin ang ating kahinaan o mga kasalanan sa Diyos. Pansinin natin ang pagkilos at ang pagiging persona ng Espiritu sa mga talatang binasa natin. Tignan natin muna ang talatang 26 kung saan nakasaad, tinutulungan tayo ng banal na Espiritu sa kahinaan natin. Hindi natin alam kung anong dapat nating ipanalangin. Kaya ang Espiritu na rin ang namamagitan sa Diyos para sa atin sa pamamagitan ng mga daing na hindi natin kayang sabihin. Sa ating kakulangan o kawalan ng salita, pagdating sa kung paano tayo magsasabi sa Diyos, ang Espiritu Santo ay nagiging tulay natin sa Diyos sapagkat siya ay may direktang ugnayan sa Diyos. Ang komunikasyong magaganap o nagaganap sa pagitan ng dalawang espiritual na kaharian ay ginagawa para sa kapakanan ng isang mananampalataya walang kakayahang magpahayag ng kanyang kinalalagyan. Mga kapatid, tinutulungan tayo ng Espiritu Santo sa ating kahinaan at namamagitan siya sa pamamagitan ng mga hapis natin na hindi natin kayang ipahayag sa salita. Bukod dito, alam ng Diyos ang kaisipan ng Espiritu dahil ang Espiritu ay namamagitan para sa mga banal. Hindi lamang personal ang Espiritu sa siping ito, kundi nakikiisa rin ang Espiritu sa mga anak ng Diyos.